mga kapatid, ako hihingi naman ng payo. Mga kuya, I want to know more about the Holy Spirit. I mean, ano ba yung attributes ng Holy Spirit? And how important is the Holy Spirit? Ayan. Hello, kamusta po ang bawat isa? Magandang araw at pinagpalang araw po sa bawat isang nakasama namin ngayon dito sa Payong Kapatid. Ayan po. So, ito po si Ate Tosca. Opo, at andito rin po si Kuya Bong at si Kuya Erwin. Alam niyo po mga kuya, ang ganda po nung pinag-usapan natin last time, yung the best decision ever. It's the best decision ever talaga mga kuya. In-accept niyo na po ba si Jesus Christ? Siyempre naman. Siyempre naman. Pero mga kuya, merong mas... Sorry, may mas natuwa po eh. Siyempre si Cutie Pie yung nagtanong. So Miss Cutie Pie, salamat sa tanong at salamat sa iyong mensahe. Okay lang pong basahin natin ang mensahe ni Miss Cutie Pie. Sige. So sobrang tuwa niya, nag-message siya sa atin. Sabi ko niya, grabe, super happy ako, Tosca, na na-discuss niyo ang gospel track at mas malinaw siya. Sinend ko din sa mga kamag-anak, friends na di pa nakakakilala sa Lord. Maraming salamat sa iyo kay Kuya Erwin at kay Pastor Bong. God bless you more and more. Thank you, Miss Cutie Pie. Ayan. So mga kuya, ito pong tanong ko. So gumawa na po ako ng best decision ever. Hanggang doon na lang po ba yun? O meron pa bang mga next steps? Kumbaga, ang tanong ko po paano po tayo mag-grow naman? Siyempre, ayoko naman na parang pag-accept ko kay Jesus, parang what's next? Parang ganito pa rin ako, nagkakasala pa rin ako, doing my favorite sins and everything, ganyan. So mga kuya, please, hingi po ko ng payo na gusto kong, kumbaga, lalong makilala si Jesus and gusto kong ma-experience yung sinasabi na ganda ng desisyon na ginawa ko. Maganda ho ba talaga yung desisyon ko, pero gusto ko siyang ma-experience. Ayan, mga kuya, paano ba yun? Ganda yan. Kayang-kaya kay Erwin. Kuya, Erwin. Di ba, mga kuya? Legit naman yung question mo, di ba? Yes. Ayan po. Alam mo, pag nag-decide ka about anything, kailangan may follow-up para malaman mo na yung decision mo ay tama o hindi. Gusto mong malaman din yun eh. Pagdating dito sa best decision, gusto mong malaman na totoo nga bang nasa akin na si Jesucristo? Ayan, di ba? Paano ko malalaman? Kahit yung sagutin ni Kuya Bong yan, kaya lang, pangunahan ko muna. Para makasiguro ka, unti-unti. Alamin mo muna kung ano yung siguro palatandaan na isang tunay na alagad ng Diyos. Isa lang ang babanggitin ko. Marami yan eh. Pero ang babanggitin ko lang, ang tunay na alagad ng Diyos ay nagbago na. May pagbabago. Transform. Sabi nga sa 2 Korinto 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na yung pagbabago dapat malaki, kitang-kita. Dati, siga-siga sa kalye. Ngayon, bigla kayong hindi na lumalabas. Hindi naman ganong klaseng pagbabago. Ang pagbabago, pwedeng maliit, kaya lang may tatlong katangian na ito. Number 1, it should be noticeable. Nakikita ng lahat. Sabihin lang, uy, ibang-iba ka na ngayon ah. Ano nangyari sa'yo? Yan. Pangalawa, dapat ito ay positibo. Hindi mo pwedeng sabihin, dati naninigarilyo ako, ngayon umiinom na lang. Hindi gano'n yun. Dapat positive yung pagbabago. Pangatlo, dapat yung pagbabago ay permanent. Yung mga iba kasi papakita ng pagbabago, 1 linggo lang, ibang tao na sila. Kala mo, good boy. Pagkatapos na 1 linggo, balik ulit sa dating ugali. Hindi dapat gano'n. Dapat may effort yan na maging consistent ka. Ngayon, mahirap yun sa kalagayan natin dahil sa ating yung pita ng laman. But, dapat may effort to be consistent. Yan. At yan ang lalong maipapaliwanag sa atin ng ating Kuya Bong. From experience ba ito? Ganito yan, no? Di ba? Ano yung basic ng foundation ng Christianity? Sabi ng Bible, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lived in me.
And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kasi napaganda ba? Yung transformation, sabi niya, you've been, you are a new creation. The old passed away, behold, the new has come. So yung unang transformation, una-una, yung buhay mo na, it's not about you. It's about Jesus. Kaya nga ang decision mo is to be with Jesus to live with Jesus, to follow Jesus. Kaya nga, ang decision mo, Lord, ikaw na yung Panginoon. The mere fact na tinawag mo siyang Panginoon, siya na yung, yung master mo. Siya na yung susundin mo. At naintindihan mo, kasi siya yung nagbayad ng lahat ng kasalanan natin. So we are doubly owned. Kinreate niya na tayo, tapos binili pa niya tayo with His own blood, di ba? That was shed on Calvary. So, all the more, pag-aari niya na tayo, di ba? Ngayon, ito maganda, hindi niya tayo iniwan na mag-isa. Kaya nga kahit yung mga alagad, takot na takot kasi when Jesus Christ was about to die, was about to be crucified, takot na takot sila They felt like orphans. Kaya sabi ni Jesus, do not let your heart be troubled. Believe in me, believe in God, believe also in me. Tapos bilang sabi niya doon, I will not leave you like orphans. Sabi niya sa verse 18, yung onwards doon, sabi niya, I will not leave you like orphans. Because I've asked the Father to give you another helper. Yung word na helper doon, parakletos, another kanya, comforter of the same kind. Parang pareho kami ng nature. Yung ganon. Ang difference lang, Spirit ito. God din po siya? The Holy Spirit. You're the most neglected person in the Trinity. Bakit naman neglected? Kasi hindi masyado nakakalimutan lagi ng karamihan yan na natatao, na nakakalimutan nila, may Holy Spirit na pinaalala ng Diyos sa atin na yun ang matatanggap natin. Kasi sabi nga na Lord, He who believes in me, in Him, in His inner being, will, like a river flowing. Di ba? Sabi nga living water flowing. Kasi bakit? Sabi niya, He speaks about the Holy Spirit which was not yet given because He was not yet glorified. Mga kuya, okay lang, mag-intermission lang ako saglit. Kasi Sige lang. actually, tama po parang medyo neglected. Baka pwede po kong payuhan. Mga kapatid, ako hihingi naman ng payo. Mga kuya, I want to know more about the Holy Spirit. I mean, ano ba yung attributes ng Holy Spirit? And how important is the Holy Spirit? Ayan, okay. Bago tayo pumunta dyan, Tosca, explain ko muna kasi yung mag-growth natin, may relasyon yung Holy Spirit ganun. Babalik tayo dyan. Huwag ka mag-alala. Kung hindi man natin magawa sa episode na to, yung susunod. Sige po. Okay? Pero kasi ganito yan, bakit ko sinabi importante yung Holy Spirit? Kasi the Spirit testifies to your spirit that you are a child of God. Yun ang makita mo sa Romans 8. Kaya nga sabi ng Bible, basahin natin, ito importante ito sa Romans 8 Kasi kaya ko to gustong madiinan dahil sabi nga ng Bible, ang Christianity has nothing to do about us, yung hindi yan flesh. Kaya sabi sa Romans, tinan niyo sabi ng Bible, sa verse 8, Romans 8 verse 8, those who are in the flesh cannot please God. Okay? However, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed, the Spirit of God dwells in you. Diba? Tapos ang amazing dito, but if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Papag-interchange, Spirit of God, the Spirit of Christ, pero isa lang yon, isang Spirit lang yon. It's both the Spirit of God and of Christ. No? If, sabing ganon, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of you. Because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through Holy Spirit who dwells in you. Di ba? Kaya isa sa mga palatandaan na Christian na tayo, nandyan na yung Holy Spirit sa'yo. Paano po malalaman? Okay, ayan. Paano mo nalaman? Baka naman niloloko ko lang yung sarili. Oo, tama. Kaya sabi, di ba? Kaya nga, paano mo lalaman? Kasi ito, sabi ni Jesus, isa sa palatandaan na ang Holy Spirit nasa sa iyo, sa John 16 verse 14, ito sabi, He will glorify me. Kaya yung Holy Spirit is in you, imposibleng hindi i-glorify si Jesus. Kaya pag ang buhay mo hindi nag-glorify kay Jesus,
Hindi Holy Spirit nagko-control sa'yo. Di ba? So yun ang isang bagay na dapat mong maintindihan. Kaya sabi niya, for He will not take of mine and will disclose it to you. Sabi niya, sasabihin niya sa'yo, all things that the Father has are mine. Therefore, I said that He takes of mine and will disclose it to you. Balik tayo ngayon. Paano yan sa buhay na pang-araw-araw? Yes, Ayan, amazing yan. Kaya sabi ni Lord, di ba? Walk by the Spirit that you will not fulfill the desire of the flesh. Saan ko naman nakita yan? Sa Galatians. Sa Galatians, maliwanag to, kaya pinapaalala ito lagi ng Panginoon Diyos. Sabi niya, but I say, verse 16, chapter 5, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Okay, ano ba yung flesh? Ano ba yung desire ng flesh? For the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh, for these are in opposition to one another. So alam mo ngayon na Holy Spirit nagli-lead sa'yo. Bakit? Ito yung desire ng flesh. Ito yung deeds ng flesh na iiwasan ng Holy Spirit. So more or less, ayaw ng Holy Spirit. Kaya alam mo na kaagad na bakit nilalayo ka ng Diyos doon. At parang hindi ka nagiging masaya pag nagagawa mo yun. Parang may something inside you na parang hindi tama. Oo, parang yung ganon. hindi ka mapakali. Okay. So nagbigay siya ng sample. And now the deeds of the flesh, verse 19, are evident. Ito, one, immorality, impurity. Ito na yung sasabi ni Kuya Erwin na evident transformation. Okay. Sensuality, idolatry, sorcery. Ayan. Yan mga yan, nagiging concern ka na. Nagiging na ba? Immoral ba itong ginagawa ko? Parang dati, wala lang. Wala ngayon, yun. parang medyo troubled ka na. Medyo ngayon, teka ako. muna. Nga, parang, may impurity, yung naiisip ko. Dati, enjoy manood ng mga porn, mga ganun. Parang ngayon, parang bothered ako Kasi, pag na Holy Spirit at work in you, and you're walking with the Spirit, lalong lalayo ka na dyan. Parang nagkaka-distaste pa kayo sa mga siyempre, alam mo nang ayaw niya di ba? Hindi na masyado na-enjoy. Hindi nakaka-glorify kay Jesus ganyan. Kasi sabi nga ni Jesus, kaya alam mong consistent When you look at a woman with lust, you're already committing adultery in your heart. Grabe, look lang po. Di ba? Alam mo na yung Holy Spirit, ilalayo ka dyan. Hindi ka niya dapat, babader ka niya. Iko-convict ka niya, uy, wag mong gawin yan. Ganon. Ano yun? Sabihin, buong araw po ko bothered, gano'n? Hindi, siyempre may peace yun na nakatakas ka. Mo? Oo. Tama naman. Oo nga naman. Di ba? Okay, kaya nga, sensuality. Pati idolatry, nako-conscious ka na. Akala natin dati, idolatry, sumasama sa mga bato. Hindi, bahagi yun. Pero meron pa. Kumbaga, kung mas importante na yung tao sa'yo kaysa sa Diyos. Di ba? O parang ang security mo nandun na sa bagay na yun. Napapader ka, natataka, bakit nagiging ganito na ako ngayon? Parang nag-iiba ka na. As you walk by the Spirit. Okay. But if you're not walking by the Spirit, for sure, itong evident sa'yo to. Lalabas to sa'yo. Tinawa, amazing dito. Pati sorcery. Enmities. Yan, mga hindi halata to. Ano po yun? Yung palaaway ba? Laging naghanap ng kaaway, no? May ganun. Basag ulo. Kaya pag lagi kang parang naghahanap ng away, alam mo, hindi sa spirito yan Di ba? Di ba? Strife. Di ba? Strife. Samahan ng loob din yan. Nagkikreate ka ng gulo ng faction. Ito pa, jealousy. Yun, di ba? Ba't ka nagiging, alam mo yung jealousy, no? Di ba sa ano po yun? Sa bintana? Iba yun. Jealousy yun Ay, jealousy pala yun. Jealousy. Okay. Di ba? Yung parang yung pag-aari mo, parang insecure ka na bawala, na nakukuha ng ibang tao sa'yo, naiinggit ka ngayon, naiinis ka ngayon bakit niya, ginagamit yung akin. Ganon, no? Naiinis ka kagad. Paano yung mga selosang mga asawa? Maraming ganun. Yung selosang... Kasalanan mo ba yun? Maging selosa? Yung selosang asawa, yun. Sabi si Kuya Erwin, hindi naman. Kasi yung selos minsan, binibigay ng Diyos yun para maproteksyonan din yung kabila na hindi mahulog. Ganun pa man, pag sobrang unreasonable yung jealousy, yun. Ito yun. Okay. Ito, mga outburst of anger. Ay. Di ba? Mga nagwawala. Yan. Kasi disputes. Yan. Laging naghahanap ng away talaga no? Nakipagtalo. Dissensions. Di ba?
nagkampi-kampi, factions, kadang pinaghati-hati, envying, inggitan, drunkenness, carousing. Now, tingnan nyo ito, hindi to exhaustive list ng sin. Basta sabi niya, and things like this. Sabi niya, of which I forewarn you, sabi niya, just as I forewarned you that those who practice, yung naging kasanayan mo na to, ito hindi yung lagi mo talaga siyang ginagawa. Parang sanay na sanay kayo ng ginagawa mo. Such things will not inherit the kingdom of God. Now, anong common dun sa lahat ng yon? Yung flesh. Masama sila lahat. Hindi. Masama. Tama ka. Masama. Immorality, Grabe na sensuality, jealousy. Pero ano yung pinaka-common? Kasi hindi yan binanggit lahat eh. Anything self-centered. So, makasarili. Kahit na sabihin natin wala sa listahan doon, if it is self-centered, di ba? Alam mo na, ayaw ng Lord. Kasi ang Holy Spirit, magiging Christ-centered ka. Paano yung mga kuya, may kasabihin nga, love yourself first, di ba? May mga ganong mga kasabihan. Yung loving yourself. Yung nga, yun nasabi sa Bible, love your neighbors as yourself. Iba yung loving yourself doon. Iba yun. Tama. Iba ho yun? Iba yun. Kasi yung loving yourself, kunyari, iniingatan ko to because this body is the temple of the Holy Spirit. Kaya iningatan ko. Pero yung sobrang, yung focus ka na sa sarili mo, ibang klase Mas yun. marami na kayong inaagrabyadong tao siguro. Parang ang pinaka-importante sa mundo, yung sarili mo. Parang ganun. Ikaw ang sentro ng universe. Ay, ganun? Grabe. Parang anything na, kumbaga, kunyari, criticism. Pag kinriticize kita, constructive yan. Pero pag kinriticize mo ko, destructive. Hindi di ba? Hindi tama eh. Parang self-centered, hindi ka willing to learn, ganun. Pero kung ang isip mo si Jesus, kung kinriticize ka, titikin mo, kung tama naman siya, di dapat magbago ako. Di ba? Pero paano po ako matutulungan ni Jesus na magbago? Sa totoo lang mga kuya, kung ilang taon ko nang ginagawa to, hindi naman pwede overnight, kuha ko na kagad na hindi ko magawa kaya walk yan. by the Spirit. Di ba? Kaya sabi niya, walk by, paano yun? Ito, mamaya papakita sa pero pag ikaw ay nagmalakad sa Spirito, tingnan niyo yung bunga. Isa lang. Pero, makikita mo sa iba't ibang anggulo, yung bunga na yan, ang dami. Ano yan? May pagmamahal ka. Love. Yung love na joyful, peaceful, patient. May patience eh. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun. Kaya pag sabi mo Holy Spirit, tapos wala kang control, kabahan ka, hindi Holy Spirit yun. Wala po akong control sa pagkain. Kasama ko ba yun? Kasama din. Ano ba yun mga kuya? Mahilig ako mag-samgyup eh. Matagal na yung sa ugali. Ay, grabe mga kapatid. Kaya nature siya, di ba? Masama yun. Kasi ang totoo, ba't ka kumakain? Kakain ka to glorify the Lord. Di ba? To glorify the Lord. Kung ang isip mo, ayaw mo magsayang dahil this will glorify the Lord, di huwag magsayang. Tama yung ginagawa mo. Mga 5 kilo. Kumain ka. Ang problema, busog na busog ka na, tapos kain ka pa rin ng kain, gluttony na yun. So masama rin. Tapos isusuka mo pa no? Sayang. Yung Romans nung araw yun na talaga, kain sila ng kain, tapos meron silang yung place para maisukan nila yung para makakain pa sila. Makakain ulit sila. Gluten na yun. Baka may iba tayo sa Sorry po. Tinan mo, ang linaw nito eh. Now, tinan mo those who belong to Christ, Jesus, have crucified the flesh with its passion and desires. So, wala na dapat yun eh. Yun, nangyayari. Hindi mo na siya pinapractice. Kung magawa mo man yun out of weakness, pero hindi mo sasadyain yun. Hindi mo yung ganung bagay. Magsasorry ka kagad. Lord, sorry na. Yun. Tapos hindi ka lang magsasorry, kundi hindi mo talaga pupuntahan yun. Iwasan na. Iiwasan mo yun. Kasi hindi mo rin na-enjoy ang lubos eh. Ayun. Kunyari, nagalit ka. Nagiging aware ka na, ba't ako nagalit? Lord, blessed Holy Spirit, i-guide mo nga ako. Kasi ganito, papakita ko yan. Tapos, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Kasi the Holy Spirit is in you na eh. Ilakad mo na. Okay. So, paano ngayon yan? Eto ngayon, sa isang bahagi ng sulat ni Pablo, ganun din, in-explain din niya yan. Sa Ephesians naman, 5:18. Sabi niya, do not get drunk with wine, for that is dissipation. But be filled
with the Spirit. Oh, yan. So, utos yun, no? Be filled. So, ibig sabihin, araw-araw ng buhay mo, you ask the Lord to fill you with His Spirit. Ayun. Oh. Pwede mo bang i-ask Every moment, ingin mo, Lord. Ngayon, mamaya, papaliwanag ko yung spiritual breathing. Erwin, naalala mo pa yung spiritual breathing, no? Oh, Ayan. ano lang. Mamaya, papaliwanag yan. Pero dito ba tayo? Alam mo na ngayon that you are filled with the Spirit. Tingnan mo yung manifestation ng fruit. Full of thanksgiving, speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing, making melody with your heart to the Lord. Masaya. Love, joy. Nandyan, peace. Sabi niya, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ. Palagi tayo nagpapasalamat. Dahil sa Panginoong Isus, kanyari, ginawa mo mabuti. Thankful ako, hindi lang sa'yo, kundi kay Jesus kasi pinadala ka niya. Di ba? Hindi siya nakasentro sa... Kasi iba, thank you para huwag mo kalimutan Gano'n, gano'n. Nabait ako ba? Pero sarili pa rin. O kaya lalo na kung tatakbo sa politika, di ba? Ang babait lahat yan. Pero si Lord lang kakaalam. Pero tayo, lahat ang motivation natin, ginagawa natin kay Lord. Kasi minsan pwede kang gumawa ng mabuti, pero ang motivation mo para maging sikat ka. Oo nga. Kaya may makuha ka in return. Ganyan. Pinapatamaan mo naman ako eh. Grabe, lakas. Grabe ka naman. Kumalakasan si Kuya. Ikaw pa. Oo nga, ikaw pa. Ito. And be subject to one another in the fear of Christ. Submission. Alam mo isang tao, kasi tinan mo kung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, nandun yun Nandun, nakapasok yun doon. Katulad ng wives, submit to your husband. Favorite ko Alam yan. mo yan, filled with the Spirit ka. Kaya nahirap ka kasi gawin. Husbands, love your wives. Mas favorite ko yan. Paano pag-submission to one another. Children, obey your parents, di ba? In the Lord. At saka may honoring yun. Yes. Tapos, the fathers, do not exasperate your children. Di ba? Amazing So, lahat yun. Slaves, di ba? To the workers, employees, to those who have masters. Sabi ganon, do your work not because they see you or for earthly rewards, but because you are pleasing Jesus. So, si mga kuya, if I live by the Spirit, yung dating buhay ko na masama ako sa kapwa ko, kabaliktaran na. Siyempre, hindi ka na nakasentro sa sarili mo Mas sentro kang, paano ka mag-glorify si Jesus sa buhay mo. Ang galing. Makita si Jesus, di ba? Tapos sunod doon, mga amo naman, masters. Do not threaten your employees kasi kapareho din kay Lord, di ba? Alam mo kuya, may sabihin ako, pero hindi ko na pangalanan. May nag-advise sa akin Elder siya. Hindi ko elder ng church or anything. Basta nakakatanda sa akin. Sabi sa akin, Tosca, tandaan mo, boss ka na Tandaan mo, pag nagkamali ka, wag kang magsusori sa sa empleyado mo. Kasi empleyado lang sila, boss ka Kaya wag kang magsusori kahit mali ka. Naisip ko, tama ba yun? Yun ang paraan ng mundo, pero mali yun. Pero ang paraan po ng Diyos iba. Paano mo ngayon gagawin yan? Yan, itong gagawin ng Holy Spirit, papaalalahanan ka niya lagi. Paano po? Paano ko malalaman tuturuan kanyang magbasa ng Bible. Kaya nung una, naalala nyo, yung pagka hindi ka parang ang hirap basahin ng Bible. Parang hindi mo enjoy. But for some reason, mula nung naging Christian ka, gustong-gusto mo siyang matutunan. Di ba? Yes, gusto mo siyang basahin. Gusto mo makinig ng mga aral na makakatulong sa in love lalo kay Jesus. Lalo na po sa mga CCF services. Ayan. Nag-attend po ba kayo mga kapatid? Kung hindi pa, tara na. Ayun. Kasi importante. For some reason, ba't kang hilig mo? Gusto mo matutunan. Di ba? Ngayon, hindi lang yun. Gusto mo maka-fellowship yung mga tao na mahal si Jesus. Yung hindi na lang basta gusto mo maging hindi yung religiosity. Gusto mo kasi ayaw mo rin sumama sa mga Jesus pero chismosa, di ba? Kasi dissension yun ayaw ni Lord yun. So, yung ang hinahanap mo, yung lalago ka, lalong nai-inlove ka kay Jesus. Ganon. Pero mga kuya, kasi actually yan ko na po kayo ng words of encouragement. Parang kulang po yung oras. Grabe mga kapatid, nakakabitin po yung usapan ng saya po. Pero kasi mga kuya, meron po kasi nagtanong sa akin minsan na sabi sa akin, dyan ba sa church nyo, pag napabilang ako, masisave ako. Sabi ko, hindi ko sa membership. Tama ko ba yung sagot ko? Tama naman. Hindi naman ko sa membership naman ng si Jesus naman yung tagapagligtas Hindi naman yung, kaya lang yung fellowship,
for some reason, gusto mong sumama dahil you want to grow. Ayun po Oo, yun, yung in membership. love, to grow in your relationship with Jesus. You want to serve others. Di ba? So, mag-grupo ko sa faith ko if I'm also with kapwa believers. Of course. Ayun. Pero kailangan din makisalamuha ka sa mga unbelievers para maibahagi Share mo yung mo. gospel. Ma-share. Kasi, katulad sabi kay Erwin, bakit? Kasi Hebrews 10:24-25 Let us not neglect meeting together as is the habit of some. So, yan po yung D-group, ganun po. Hindi Kasama yung sa D-group. D-group. Lahat. Oo. Lahat yun. Lahat. Kaya tingnan mo yung Acts. Nung naging Christian sila, every day in the temple and house to house. Diba? They break bread, praying for one another, Fellowship praising God. Diba? With the sincerity of heart. Grabe yun. Diba? Ang galing po. Dude, kaya mag-grow ka kasi ano yung mga basic na tinuturo sa'yo? One, to deepen yourself in the Word of God. Kasi ang Holy Spirit at saka yung deepening of the Word, halos pareho yan. Tingnan mo. Di ba sabi ni be filled with the Spirit. Tama? That's the thing sa Colossians. Let the word of God dwell richly in you. Ayun. Dwell richly in you. Oo. Wah. So, yung Holy Pareho yan. Spirit tsaka yung Word of God, sabay yan eh. Hindi yung nagpagkahiwalay yan. Galing. Kaya pag may you are walking by the Spirit, filled with the Spirit, you are also filling yourself with the Word of God. So, ibig sabihin mga kuya, kung talagang ang spirito ng Diyos ay nasa akin, hindi po pwede, talagang nanaisin ko, talagang mamahalin ko yung worldly God. Of Parang lagi ko course. siyang gustong basahin. Gusto Ayun mo po ba yun? matutunan, gusto mo malaman. Matutunan. Oo, kaya nga sa sabi ni Paul, sa Acts 17:11, di ba? The Bereans are nobler in character, for they were eager to examine the Word of God, di ba? Kasi every day, after listening to Paul. Si Paul na yun. Oo, si Paul na yun, nakikinig di din ba? tayo sa mga teachers. Yes, teachers. Pero tine-check mo rin. Ay, oo. Kasi ang problema ngayon, Ano? ang tinuturo, kung hindi ka pastor, hindi ka tinalagang magbasa niyan, hindi ka pwede magbasa, mababaliw ka. Hindi, si Lord nagsabi, basahin eh. Kaya tinan mo yung sa Psalm 1, Blessed is the man, di ba? Who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, di ba? But whose delight is in the word of the Lord, that he meditates it day and night. Day and night. Oh. Pwede po morning lang. Ay, day and night nga pala. Sino pa nagsalat yun? Hari pa yun, ha? Si David, di ba? Mga kuya, ang dami kong tips talaga ngayon kung paano ko mag-grow sa faith. Kaya mga kuya, ito na. Anong tip Ang tip ko po words of encouragement na tayo. Yan ho, tip ko wala sa inyo. na oras na Oo, pasensya mga na. kapatid, nag-enjoy ba kayo? Kaya ito mga kapatid, ang kaabang-abang words of encouragement ng mga kuya. So mga kuya, thank you for your payo po, yung how we can grow sa faith. So how can we encourage po ang ating mga kapatid na talagang, let's go talaga! Let's grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus. Yes. Sayang, di ko pa naturo yung breathing eh. Breathing? Kasi pag Breathing. nagkasala ka, anong gagawin mo? Ayun You na. confess your sin. Yeah. Then you ask again. You believe na pinatawad ka na ni Jesus kasi bayad naman na yan. Tapos you ask again the Holy Spirit to fill you, to take control of your life. So yung feeling Yun ang po breathing. is every time, ganyan po. Of Like course. every morning, I can pray that, Lord Jesus, Oo. please fill me with your Holy Spirit. Tapos sabi mo, search my heart, oh God. Bakit nawawala ho ba? Hindi naman, yung Holy Spirit. O ba't kasi bakit i-feel ka na every time? Ito. Ang picture niyan, yung buhay mo para kang may trono sa buhay mo. Pagka hindi ka pa Christian, si Jesus yung nasa labas. Ay? Ngayon, nung tinanggap mo na siya, pinaupo mo na siya sa trono, siya na in control. Apo, Lord. Minsan, nagiging carnal pa tayo na naman. Ang Pero si nakaupo? Jesus, pinabababa natin sa trono. Ay, ganun. O ngayon, parang tayo na naman nagda-drive. Ngayon, pag sinabi mong, fill me with your Holy Spirit, parang sinasabi mo ulit, Lord, kayo ulit sa trono, kayo ulit mag-drive. yun po Parang yun. ganun. Hindi ako, kayo ulit mag-drive, Lord, sorry, nagawan ko kayo ng Munibela. Ay, di ba parang ano yan, yung mga back ride driver na tawag. Backseat driver. Backseat driver, yun. Backseat driver. Ang kilala ko Puro po si kwento. Backstreet Boys eh. Backseat. Ay, gano'n. Minsan nangangalam lagi,
Nangingiram lagi, no? Parang gusto lang agawin yung Monibeles. Hindi ako makarelate. Lagi akong tulog eh. Ayun. Pero maraming ganon. Sa ating growth, wag ko tayo maging back Seat seat driver. Si Jesus talaga ang driver. Jesus take the wheel. So mga kapatid, ito na talaga words of encouragement na talaga. Mga kuya. Sige, kasi yung filled with the Holy Spirit, ang katumbas doon, let the word of Christ dwell richly in you. So nagsisimula yun sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Dapat i-feel mo yung sarili mo ng salita ng Diyos. Basahin mo araw-araw. Ang pag binasa mo to siguro 4 chapters a day. 4 chapters a day. Patatapos mo to na isang taon. O kaya 15 minutes a day lang. Katumbas yun ng kung nanonood ka ng TV, tapos may mga commercial, ganun kadami yung commercial sa isang palabas na 1 hour, 15 minutes. So ganun lang yun. Basahin mo ang Biblia. Kung hindi mo maintindihan, wag ka mag-alala. Kasi ako, hindi ko rin naintindihan lahat ng nakasulat sa Biblia. Huh? Pero hindi ako nag-alala. Bakit? Alam mo bakit? Kasi naisip ko, pag hindi mo naintindihan, hindi mo masusunod talaga eh. Papagalitan ka pa ni Lord pag hindi mo nasunod. Sa susunod, sikapin mo talagang maintindihan. Ang problema ko, hindi yung mga hindi ko naintindihan. Ang problema ko yung naintindihan ko. Kasi ang hirap gawin eh. Tulad ng forgive. Ano ba yun? No? Hirap na forgive. O love one another. Hirap nun. Yun ang mas mahalaga sa akin. Yung naiintindihan ko, pero hindi ko ginagawa. Marami yun. So, doon kayo, lalago sa pananampalataya. Magsimula kayo sa salita ng Diyos. Everyday, basahin ninyo. At pagkatapos nyo nabasahin isang beses, ulitin nyo ulit. So, tuloy-tuloy yan. Walang katapusan dahil hindi natin naman maarok lahat ng kalaliman ng salita ng Diyos. So, at saka masarap basahin ng salita ng Diyos. Doon tayo magsimula for our growth. Yay! Thanks, Karen. Okay. Now, alam nyo, ang Christianity is a relationship. Ang relationship, loving relationship with Jesus. So, para ma-develop yung relationship na yon, ano mga bagay na dapat mong alagaan? 1, time. Time is so important sa isang relationship. Kung wala kang time sa Lord, obviously, mahirap mag-grow in relationship. So, you make sure you talagang give in time. No? Pangalawa, anong time with what? Time with communication and heart-to-heart communication. Kaya I encourage you to pray, I encourage you to read the scripture kasi doon pinangungusap ang Lord sa atin, di ba? At yun ay talagang nakakatuwa kasi lalong lalago yung communication. Tapos pangalawa, importante rin yung kasama mo. Yung kasama mo, bakit? Sabi nga, bad company corrupts good morals, di ba? Para din tayo mga, kumbaga, baga na magkakasama tayo, umaapoy, lalang nag-iinit tayo. Pero pag naiwan ka na mag-isa, eventually, mamamatay na yon. Kaya nga, we are called to be in a body of Christ. Ang tawag na niyan ay church, no? So, napaka-importante yon na we have prayer, we have the study of the Word, we have fellowship. And of course, para nare-remind din tayo of how good our God is, sundin natin yung sharing, i-share natin yung love relationship natin with Jesus. Yung tawag nila doon sa technical terms, evangelism, no? Pero i-share natin sa ibang tao kasi nagpapaalalahanan din tayo of the goodness of God. So lahat ng yon, hindi mo gagawin yon on your own. You need to be led by the Spirit. Praying by the Spirit, as in led by the Spirit, reading the Word of God, di ba? Illumined by the Spirit. Nakakatuwa, no? Kasi even in your fellowshipping in the Spirit of the Lord, and of course, yun din ay pag-share by the power of the Spirit of God. So, meaning, you have to always walk by the Spirit, sabi nga ng Panginoon. If the Spirit is living already in you, then walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Kaya alam niyo po, ang sarap po ng Christian life. Kasi hindi ka parang trying hard to be a Christian. It is a life of Christ in us. Binubuhay na lang natin palabas. Kaya naman, i-enjoy natin yung ating relationship kay Lord. Okay? At mag-grow tayo lalong in love sa Kanya.
Amen. And by the power of the Holy Spirit. Tama po mga kuya. The power Kaya of God. mga kapatid, syempre ang tagline. Ayan, kaya kahit naman po anong pagdaanan natin, umaraw man, Secret! Akin yata yun. katagal, Umulan man, Umaraw. O bumagyo. kung kailangan nyo ng payong, andito lang po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin ang inyong mga questions. Kung medyo mahihain tayo, no problem. So, ida-download nyo lang po yung NGL app at Payong Kapatid and type away your questions. So, mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!